Ay, ito yung ating message. Kingdom alignment, ano? Staying ablaze to your or for your kingdom assignment. Pwede tayong ma-distract. Please open your Bible para mabilis tayo. 2 Timothy chapter 1, verses 1 through 7 yan, okay? Ang sabi ng verse 1 and 2, mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Sinugo ka ng Diyos para ipahayag ang tungkol sa buhay na ipinangako niyang makakamtan nating mga anak kay Kristo. Timoteo, minamahal kong anak, sabay nawa ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi ng verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na konsensya tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw-gabi. Ang sarap, ano? Yung naalala ka ipag-pray. Now, sabi ng verse 4, kapag naalala ko ang yung pag-iyak, noong umalis ako, kasi parang yung tatay si Paul. Kaya nasasabi ko, kung makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Sabi ng verse 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lola Luisa at ng iyong inang si Eunice. At natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Dahil dito, pinapaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo ng patungan kita ng kamay. 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at disiplina sa sarili. Sabi sa English, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you. Paypayan mo, papag-alabin mo. No? Ito yung word ni Paul kay Timothy. Kung atin titignan, si Timothy hindi naman backslider, parang tayo. Kaya lang hindi na siya ganun ka-apoy. Yung nasa kanya, nag-gift, hindi nilalabas. At yung apoy niya, aandap-andap na. Hindi naman siya backslider, nandiyan pa rin. Hindi na siya false believer, totoo siyang believer. Yung lola niya, nanay niya, si Paul pa. Amen? And he was not living in rebellion. Yet, the Apostle Paul discerned that the fire is dying. It needs attention. Nangangailangang bigyang pansin yung apoy. Kaya sabi niya, fan into flame. Paypayan mo para mag-apoy. Yung gift ni God na nasa iyo. Kaya nga po, itong message po ito, hindi ito para sa mga hindi born again. Ito'y para sa mga leader na kamukha natin, para sa mga believer. Kasi meron ka ng kaligtasan, meron ka ng Holy Spirit, meron ka ng gift, hindi lang lumalabas. Kaya ito hindi para sa mga unbeliever, ito'y para sa atin na mga intercessors, mga ministers, at mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Ito'y para sa mga mananampalataya na dati nag-aalab. And refuse to settle for lukewarm Christianity. Para sa atin yan. Kaya nga po, muli tayong tinatawag ni God. Amen? Pakisabi sa tinatawag ka ni Lord. Amen? Back to kingdom assignment. Amen? Back to alignment. Not only in doctrine, but align in passion, power, and purpose. Sabi niyo, passion, power, purpose. Now, this kingdom alignment, this kingdom assignment requires kingdom fire. Sabi niyo, kingdom fire. May fire na sila kaya lang hindi nag-ablaze. Hear this. Number 1. Hear this. Sunod nyo. Genuine faith does not automatically keep us ablaze. It doesn't guarantee. Naku, may faith ka kamukha ni Paul. Galing pa sa lola niya, sa nanay niya. Ang nag-disciple si Paul. At hindi ibig sabihin, ang aking faith. Meron akong nakausap ko saan, ay, yung ikakasal po ninyo, kayo pa po yung nagdedicate? Ang tanong mo, born again ba? Di ba? Kayo po nagdedicate, yung ikakasal na po ninyo. Nag-church ba? So, kumisan, ewan ko nakuha niyo ba ako? Kumisan, akala natin automatic na. Kaya sabi ni Paul, I am reminded of your sincere faith. Sincere ang faith niya. Pero hindi ko mo sincere, genuine ang faith natin, automatic maalab tayo. Well, I am not questioning your salvation. Parang si Paul, he never questioned the salvation, nor his sincerity. Even his calling. He's not questioning the calling. He's just reminding him, telling him, rekindle the fire. Pakisabi, rekindle. Why? Bakit? Timothy had everything most believers desire. Na kay Timothy na, lahat ng
gusto natin. Totoong pananampalataya. Sincere faith nasa kanya. Amen? Hindi lang yun, he had a godly heritage. Yung lola niya, no? Yung nanay niya, he was planted in the truth. Number 2 na tayo, anak. Godly heritage. Kaya na kay Timothy, lahat yung maganda. Okay? And then he had spiritual leadership. He was trusted. He was a trusted leader in the church, a bishop. He had a divine calling. Yung po si Timothy, nasa kanya lahat. He had an apostolic mentorship. Si Paul ang nag-mentor. Nasa kanya lahat ang maganda. Siya ang nag-disciple. Yet, despite all these blessings, Timothy still needed revival. Minsan marami akong narinig, nagsiba naman, napuntahan ko na yan. May apoy ba? May revival ba? May disciple ba? May Jairo ba? Meron siyang spiritual credentials. Huh? But spiritual credentials cannot replace spiritual fire. Marami ganyan. Many believers depend upon yesterday's encounters, victories, revelation, ministry, success. But yesterday's fire cannot warm today's assignment. Yung apoy noon ay hindi na pwede papag-alapin pa yung kasalukuyang assignment natin. Nandiyan ba kayo? Remember this. God never intended us to live on old flames. Kaya be filled every day with the Holy Spirit. Stir up. Hindi automatic eh. Kailangan mo itong pinapaypayan araw-araw. Kaya may morning was, may devotion, may Sunday service, may care group. May pa, every day stir up. Hanggang, hallelujah, para ka lang yung sa Fantastic Four. Fantastic Four. Nag-aalam ka. Lahat ng nag-aapoy, magsabing amen. Dapat po yung apoy doon sa upper room, magpapatuloy. Amen. Keep on burning, burning and burning. Di ba bubaba yung apoy sa upper room? Magpatuloy yan. Mag-apoy in every generation. Dapat yung apoy na yan. Kaya nga po, the church cannot survive on memories. We need fresh fire. Sabi niyo, we need fresh fire. Yung memory ng encounter mo. Noon yun. Kumusta ngayon?